Luke chapter 22 verse 19. Sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, good morning po sa inyong lahat. And he took bread and give thanks and break it and give unto them, saying, "This is my body which is given for you. This do ye in remembrance of me." 20. Likewise also, the cup after the supper, saying, "This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you." Ito na po yung huling hapunan ng Panginoon sa piling ng mga apostles. Ito na yung huling pagsiselebrate ng Panginoon sa tinatawag nilang araw ng Pasko, Passover. Sa atin, araw ng Pasko ito. Huling gabi ng Panginoong Hesus sa piling ng mga apostol. At gusto kong damputin yung isang mahalagang bagay po rito na sinasabi ng Panginoong Hesus na ang tinapay ay dapat nilang kainin at ang kopa ay dapat nilang inumin. Pagkatapos na ito ay mamatay siya, at sinasabi ng Panginoong Hesus, gawin nila ito para maalala nila ang Panginoong Hesus. Noong si Apostol Pablo sumulat sa Korinto, ito rin ang kanyang idinidiin sa 11 ng unang Korinto. 24, ito ang sinasabi ng Panginoong Hesus dito sa sulat ni Pablo. "And when he had given thanks, he brake it and said, Take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as you drink it in remembrance of me." Itong bagay na ito na iniwan ng Panginoong Hesus sa buhay ng mga apostol, dito lamang o ito lamang yung maaaring bumalik ang kanilang alaala sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Yun sa kamatayan niya. Para bumalik ang alaala ng mga apostol doon sa kamatayan ng Panginoong Hesus, ay ang magpira-piraso ang tinapay na malaki at ang inumin ang kopa, umikot sa kanilang kalagitnaan ang kopa na ito. Ang bagay na ito ay dinala ng mga mananampalataya mula sa Jerusalem hanggang sa dulo ng daigdig, na kailangan na ang mga mananampalataya ay alalahanin ang kamatayan ng Panginoong Hesus. Amen? Alalahanin ang kamatayan ng Panginoong Hesus. Huwag niyong kalilimutan ang kamatayan ng Panginoong Hesus. Ang title natin, alalahanin ang kamatayan ng Panginoong Hesus. Pagka sinabi mo kasing alalahanin, huwag mong kalilimutan. Amen? Pagka sinabi mo kasing huwag mong kalilimutan, alalahanin mo. Di ba ganyan tayo kung magsalita? O hamuli lipatan pagka sinabing ganon, ibig niya sabihin, laglagipam. Pagka sinabi nilang laglagipam ibig niya sabihin, huwag mong kalilimutan.
Ang gusto ng Panginoon, at ito ang ginawa ng mga apostol, at ginawa pa noon ng mga mananampalataya, ay huwag kalilimutan ang kamatayan ng Panginoong Hesus. Dahil, brethren, maraming mga churches today, marami ang mga mananampalataya ngayon ang nagsiselebrate nito sa kanilang buhay. Ang hindi maganda rito ay hindi natin nabibigyan ng kabuluhan yung bagay na sinasabi ng Panginoong Hesus. We are still celebrating this sacred things. Pero meron akong inaalala doon sa kamatayan ng Panginoon. Isang bagay na habang ako'y nabubuhay, hindi ko na talaga ito makakalimutan. At para sa katuparan ng sinasabi ng Panginoong Hesus na gawin na ang tinapay ay kainin at gawin na ang kopa ay inuman para maalala natin siya, yung kamatayan niya. Ilan sa inyo ang namatay na ang mga mahal sa buhay? Meron na ba? Meron? Namatayan ng anak, kapatid, magulang, kamag-anak. Ano yung naaalala nyo sa kanya? Meron ba kayong naaalala sa kanya doon sa kanyang kamatayan? Na hindi nyo na makalimutan kailanman? Sa palig ng Panginoong Hesus, meron ba rin tayong naaalala doon sa kanyang kamatayan? O hanggang sa kamatayan lang? Nasasabi nating si Jesus ay namatay. Right? Alam natin yan. Pastor, tagal ko nang alam yan. Hindi pa ako Kristiyano, alam ko na yan. Si Jesus ay namatay. Alam ko na yan. Tagal na, tsaka noong na-convert na rin ako, dami ko na rin narinig tungkol sa bagay na yan na si Jesus namatay. Malay nyo, brethren, baka makapagbigay ako ng kahit kaunti na makakatulong po sa atin para lang hindi natin siya makalimutan at makapagdagdag pa ito ng puwersa para mapalinaw at mapahalagahan yung inaalala natin ng Panginoong Hesus. Amen? Alam nyo, brethren, ang gusto ko sa bahagi ng kamatayan ng Panginoong Hesus ay yung, ulitin ko po, sabi ko baka meron kayong mapulot pa kasi marami na kayong narinig tungkol sa bagay na yan. Alam nyo, yung gustong-gusto kong bahagi sa kanyang buhay, doon sa kanyang kamatayan, ay yung si Jesus ayaw papigil na mamatay. Kahit sinong tao, hindi siya napigilan para mamatay. Si Jesus talaga, ayaw papigil doon sa kamatayan na kanyang dapat tapusin. At yung bagay na ito, tinitignan ko nga noong magsimula ang kanyang ministeryo. Nagsimula ang kanyang ministeryo sa 30 taong gulang siya, 30 years nung siya ay magsimula. Hanggang sa 3 taong ministeryo niya, 3 years po kasi ang kanyang paglilingkod. Meron akong napansin dito na kaugnay doon sa kanyang kamatayan na si Jesus ayaw papigil doon sa kamatayan na gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. Alalahanin mo, si Jesus namatay. That is our message. Pero ipapakita ko po sa inyo rito, sa bahaging ito, si Jesus ayaw papigil para doon sa kanyang kamatayan. Noon niyang magsimula na ang Panginoong Hesus na i-predict yung kanyang kamatayan. Isa na si Pedro dito na tumatanggi at lumalaban na ayaw niyang mangyari ito. Diba natapos na natin ito? Na ang sabi nga ni Pedro,
hindi mangyayari yan, Panginoon. Yung mamatay ka, hindi mangyayari yan. At sa kanyang pagmiministeryo, Matthew 16, masusumpukan nyo yan. If I'm mistaken, 21. Nung siya ang nagmiministeryo, minsan nga nung nagpahayag siya, ay gusto niyang bumalik sa Jerusalem. Sa John 11 po ito, if I'm mistaken, John 11 or John chapter 10, nung si Jesus ay gustong bumalik sa Jerusalem, province of Judah. Ayaw ng mga apostol. Panginoon naman, kamakailan lang, gusto kanilang patayin, babatuhin ka, balik ka na naman dyan. Pwede bang buksan ko ito? Para magkarugtong siya. O John chapter 10 verse 31. Dito sa 31, then the Jews took up stones again to stone him. Sa 31 yan, chapter 10 ng John. Pagkatapos dito, babalik daw siya ulit. Doon. Tignan niyo mabuti 11 verse 7. Then after that saith he to his disciples, let us go into Judea again. Balik tayo ulit. Verse 8. His disciples say unto him, Master, the Jews of late sought to stone thee. Kailan lang gusto ko nilang patayin? Tapos babalik ka na naman doon. Ang sabi ng Panginoon Hesus, babalik tayo doon. Ayaw yung papigil Kailan lang gusto ka nilang patayin, babatuhin ka, tapos balik ka ulit. Ang sabi ng Panginoon Hesus, babalik tayo. Kaya nung hindi nila mapigil ang Panginoong Hesus, doon sa kahit sa kamatayan niya, ang sabi nga ni Tomas, sige, sama na rin tayo para mamatay na rin tayo. Yun na lang ang remedyo dahil hindi nila mapigilan ang Panginoong Hesus. Ano? Sama na rin tayo kahit mamatay na rin tayo. 16. Then said Thomas, which is called Didymus, unto his fellow disciples, let us also go, that we may die with him. Wala na, hindi nila mapigilan. Sama na rin tayo. Para kung mamatay siya, di mamatay na rin tayo. Makikita nyo ang Panginoon Hesus, ayaw papigil doon sa kamatayan na kanyang tinatakbo. Kaya gusto ko ngang ito hindi ko naisip sa haba ng aking paglilingkod. Almost 30 years ko niya sa pastoran. Meron na, no? Sabi, dumating yung pagkakataon nito. Laging, eto ang tinapay, kainin natin. Tapos bumaliktad pa, kainin natin ang kopa. O inumin natin ang tinapay, bumabaliktad pa. Kaya ang pananaw niya, baliktad. Ngayon ko lang napagtanto na kung bakit niya ipinaalala ito. May mga bahagi sa kanyang paglalakbay, doon sa kanyang kamatayan, na isang mahalagang bagay. Yung hindi siya papigil para mamatay. Hindi ba bago sa inyong pandinigyan? Kaya nga nung huliin na ang Panginoong Hesus, na alam na natin ang story nito, nung nasa Gethsemane siya sa Mount Olive, huhulihin na si Jesus. At doon nung hulihin siya, eto si Pedro na kahit alam niya yung propesiya na si Jesus ay mamamatay, hindi papayag si Pedro at ang mga apostol. Kaya nga tinaga ni Pedro yung tenga nung alipin nung pari. Tanggal yung tenga, pero binalik ng Panginoong Hesus. Ano? Makita nyo roon, pipigilan yung kamatayan. Pero ang sinasabi ng Panginoong Hesus, wag niyong gagawin yan. Tingnan natin sa Matthew. Let me read. 26 na Matthew. 51. And behold, one of them which were with Jesus, sa gabi na yan,
Isa doon, walang iba si Pedro. And behold, one of them which were with Jesus stretched out his hand and drew his sword and struck a servant of the high priest and smote off his ear. Tanggal yung tenga ng isang tao. Then Jesus said unto him, ibalik mo yung sword mo sa kanyang shape. For all they that take the sword will perish with the sword. Hindi mo ba naiisip ang sinasabi niya kay Pedro? Thinkest thou that I cannot now pray to my Father and shall presently give me more than 12 legion of angels? Hindi ba iniisip na kahit hindi kayo gagalaw, meron akong kapangyarihan na tumawag ng mga libu-libong mga anghel para iligtas ako? Naalala nyo ito? But how then shall the scripture be fulfilled that it must be? Ayaw niyang papigil. Huwag niyo kong iligtas. Yun ang malinaw. Dahil kung ang gusto ko lamang ang kaligtasan, kaya kong tumawag doon ng mga anghel ng napakarami. Kung gusto kong maligtas. Pero kailangang maganap kung ano yung nasa kasulatan. Ayaw papigil na mamatay ang Panginoong Hesus. Pagka ito ang naaalala niyong salita, I don't know kung ano yung bang nahuhubog sa aking puso, kung iniisip natin na ang Panginoon pala ay ayaw papigil na mamatay. Maraming mga tao ayaw mangyari na mamatay ito. Ang tao kahit anong tanda na nito, ayaw mamatay. Kain dito ng marami, exercise dito ng marami, ayaw magutom, 3 times doon sa kalahati ng araw, kumakain siya ng 3 beses, kalahati ng araw sa buong maghapon, kain siya ulit ng ilang beses, merienda dito, merienda doon, dahil ayaw niyang mamatay. Pero ang Panginoong Hesus, ito kakaiba siya. Gusto niyang mamatay. Walang nakapigil sa panahon na yan. Tingnan natin ulit, brethren. Alam niyo nung siya ay naghihirap na at hinuli na siya, nung hinuli na siya, dahil ayaw niyang papigil, kailangang mamatay siya. Nung hinuli na siya, ito ulit, yung bagay na ito. Luke 22, ito po nung siya ay nahuli. Sundan po niya ako sa Luke 22, verse 50. And one of them smote the servant of the high priest and cut off his right hand. Ito na, yung karugtong. At noong mahuli na siya, dito natin siya masusundan. Then, 54. Then took they him. Kinuha na nila si Jesus. And led him. At dinala ito sa bahay ng dakilang pari. Kinuha nila si Jesus. Hindi na siya pumalag. At nandun na siya sa bahay ng pari. At yung mga tao na kumuha sa kanya, yung mga taong umaresto sa kanya, pakinggan po niyo ako. And the man that killed Jesus mocked him and smote him. Sa Ilocano ay pinag-ayaman din ni Apo Jesus. Pinaglaruan ang Panginoong Jesus. And the man that killed Jesus, kanilang kinukutya si Jesus at sinaktan talaga nila si Jesus. 64. And when they had blindfolded, alam mo yung blindfolded? Piniringan ang Panginoong Jesus. They struck him on the face.
Sa muka nila sinaktan ang Panginoong Jesus. And asked him, saying, prophecy, who is it that smote thee? And many other things blasphemously speak they against him. Ang daming mga salita na hindi matanggap ng isang tao na sinalita nila sa Panginoong Jesus. Yun mong ipipiringan ka tapos suntukin ka at lulukohin ka. Sige man ba? Pagtuman, isinungarodya ka ng sulat kanyam. Ayon doon sa propesiya ng Panginoon, maghihirap siya ng napakaraming paghihirap sa kamay ng mga elders, sa kamay ng mga papari, at sa kamay ng mga tagapagturo sa Israel. At ito na yung nangyayaring ito. Kung ako, brethren, ang Panginoong Hesus, habang buhay ako, lalaban ako. Kung ako yung dinuraan, hindi ako papayag na ganun. Kahit ganito ako kapayat. Mula't mula pa, nagbinata ako, yun ang ayaw ko. At kita ang naklatin na sakit, ayaw ko yung ganun. Sasaktan kita pagka tumitingin ka ng masakit sa akin. Ang Panginoong Hesus, hindi siya ganon. Alam niyo kung bakit kahit doon sa sufferings na yan, na talagang hindi siya nagpapigil para mamatay. Ito ay inyong laglagipon sa Ilocano, sa kanyang kamatayan. Si Jesus namatay. At ang sabi niya, laglagipin niyo datoy. At sila sabi ko sa inyo, kung ako ang sinuntok, gaganti ako Gaganti ako. Ayaw kong nang ituloy yung kamatayan ko kung sakasakaling ako yon. Ayaw ko. Hindi ka mo, no, kanya yun, no, kaya yun di jay. Pero sa akin na, magsasalita na lang ako. Hindi ko kaya ito. Hindi ako magpapatuloy kung ano yung lumabas sa aking bibig na mamamatay ako. Tatanto pa nga eksakto panangam mo ka, taga-burido ka. Uy, oo, malate ka lang. Iti mano lang minutos. Hanggang masimpati panunot mo. At magkakasakit na ulo mo. Segundo pa lang yan. Kaya kung ako ang Panginoon, umatras na ako dito. Pero siya, dapat ito ang alalahanin sa kanyang kamatayan na kahit anong hirap ang kanyang dinanas, ay hindi siya papigil. Hindi siya nagpapigil. Yung hampas, yung unang hampas pa lang, ayoko na yun. Kasi hinampahampas siya eh. Mababasa natin ito sa John chapter 19, verse 1 and 3. Hinampahampas ang Panginoong Hesus. Yung ambaan mo na ako, yung hindi pa dumadapo yung hampas mo sa akin, delikado ka. Ang Panginoong Hesus, hinayaan niya ito ng ilang beses. Anong aklat po tayo? John? Sige, itry natin yung John 19. Ito yung gustong-gusto ko na bahagi sa kanyang kamatayan, yung hindi siya papigil, hindi siya napigilan sa kamatayan na kanyang minimithi. Then, verse 1, then Pilate therefore took Jesus. Kinuha ni Pilato si Jesus at ito ay scourge him. Kanya itong ibinigay, kinuha niya, ibinigay para pahirapan ito ng hampas. Verse 2, and the soldiers plotted a crown of thorn and put it on his head, and they put on him a purple robe, and said, Hail, King of the Jews! And they smote him with their hands. Sa mukha, karamihan
itinatama nila yung galit nila kay Jesus. Sa mukha, madalas dumadapo yung pang-iinsulto ng mga tao sa Panginoon. Palo. Kung ako ang Panginoon, hindi nangyari ito sa akin. Kailanman. Ngunit sila, ibinigay nila yung masasakit na bagay, salita, at sa katawan ng Panginoong Hesus. Ngunit ang Panginoong Hesus, hindi siya nagpapigil sa ganitong mga pangyayari. Noong siya ay nasa korte, papakita ko sa inyo nung siya ay nasa korte, na kahit bibigyan ni Pilato at ni Herodes ng pagkakataong siya ay umatras, hindi pa siya umatras. Noong binibigyan ng mga apostol ang Panginoong Hesus na huwag ituloy ang kanyang kamatayan, hindi siya nagpapigil. Kahit pa ang mataas na kapangyarihan sa panahon na yan, ni Herodes at ni Pilato, hindi napigilan ng kapangyarihan sa daigdig. Kung maalala yung sabi ni Pilato sa kanya, bakit hindi ka kasi umiimik doon sa kanilang mga hatol sa'yo? Ano bang sasabihin mo sa kanila? Hindi mo ba alam na mayroon kung kapangyarihang i-release kita at hindi mangyayari sa iyo ang kamatayan na yan? At meron din akong kapangyarihan na ipako kita. Hindi mo ba alam yan? Pero ayaw ng Panginoong Hesus. Nakakit napakaraming mga pagkakataon para umatras siya. Hindi niya ito kinuha ang mga dahilan at ang mga oportunidad na ito para umatras. Ipapakita ko sa inyo na maging ang kapangyarihan dito si daigdig, hindi napigilan ang gustong mangyari ng Panginoon sa kanyang buhay, ang siya ay mamatay. John chapter 19. Verse 10. Then saith Pilate unto him, Speakest thou not unto me? Knowest that thou that I have power to crucify thee, and have power to release thee? Baka hindi mo alam yan. Bakit kasi hindi ka nagsasalita? I have the power to release thee, and I have the power to crucify thee. Magsalita ka. Pero ayaw. Talagang ayaw. Sabi niya, yung power mo, hindi naman talaga galing sa iyo yan. Galing yan sa langit eh. Diba? Ay, ganun ba? O sige. Pakiano na lang at hindi ko na itutuloy. Hirap na rin ako. Ang Panginoong Hesus, hindi siya ganun. Kung ano na ang nasa plano niya, na kahit alam niya ang mangyayari sa kanya, tuloy yung laban. Yun ang gusto ko eh. Inaalala ko nga yung kanyang kamatayan. Walang sino mang tao, walang malaki at maliit na kapangyarihan, walang nakapigil sa kanyang kamatayan. Pero ang mga bagay na ito, ang mga oportunidad at dahilan, hindi niya pinansin. Ang iniisip niya, si Ma'am Julia. Iniisip niya si Ryan, na kahit wala pa, tayo. Iniisip niya tayo. Yun ang gusto kong bahagi sa buhay ng Panginoon Hesus. Ayaw papigil doon sa kamatayan. Maglalagay lang ako ng tanong. Ano ba ang dahilan ng kanyang kamatayan? Bakit ayaw niyang papigil? Ano ba itong binibiyahin niya ng tatlong taon at magtatapos siya doon sa kamatayan? Ano ang dahilan ng kamatayan? Let us consider these things. Noong nililitis na siya sa hukuman at sa harap ng mga tagapaglitis, dahil kahit napakaraming mga akusasyon sa Panginoong Hesus,
hindi ito nagkakaugma-ugma, ibig sabihin ito ay salungat. At pawang ito ay hindi totoo. At ang mga paratang na ito, na napakarami na binaon talaga nila sa hukuman, ay lumabas ang totoo. Sa kanilang inaakusahan at sa mga nag-aakusa, siyempre ito ang binibigyan pansin sa hukuman, ang akusado at ang nag-aakusa. Pero noong pagkatapos ng paglilitis, lumabas ang katotohanan, si Jesus walang sala. Lumabas. Alam nyo, nung sa hukuman, lumabas si Jesus. Kasi sinusundan ko siya eh. Lumabas si Jesus. Sa hukuman, bit-bit. Sa kanyang puso at sa harapan ng mga tao na wala siyang kasalanan. Lumabas siya sa hukuman. Wala siyang sala. Ngunit, ganun pa man na wala siyang sala, tuloy ang kamatayan. Walang nakahadlang, maging kasinungalingan, maging ang totoo. Hindi nahadlangan si Jesus. Ulitin ko pagdikitin ko. Maganda kasi itong pakinggan eh. Kahit si Jesus lumabas sa hukuman na walang sala, dahil nagkaresulta ito, idiniklara ng hukom, walang kasalanan ng taong ito. Lumabas siya sa hukuman, tagumpay. Ngunit, ang katotohanan na ito, hindi pa rin napigilan si Jesus doon sa kanyang kamatayan. Lalo na ang kasinungalingan. Kung ang totoo nga, hindi nakapigil doon sa kanyang gusto, how much more yung kasinungalingan. Amen? Sinabi nga ni Pilato sa John chapter 19, verse 4. Unahin ko na po sa chapter 18, verse 38, noong patuloy ang cross-examination doon sa mga akusasyon kay Jesus. 18:38. Pilate saith unto him, tinanong niya ang Panginoong Jesus, cross-examination niyan, what is truth? Pagkatapos niya sabihin, at alam ko, nagbigay ng kahit kaunting salita ang Panginoong Hesus, pagkatapos nun, lumabas si Pilato sa maraming mga tao. Pilate said unto him, what is truth? And when he had said this, he went out again into the Jews, and saith unto them, I find in him no fault at all. Wala akong nasumpungang mali sa kanya. Yun ang kanyang deklarasyon. Pakinggan niyo ako. Wala akong nasumpungang masama kay Jesus. Pagkatapos niyan, tuloy ang examinasyon. 19, verse 4. Pilate therefore went forth again, saith unto them, behold, ilalabas ko na siya. Ang sabi ni Pilato, I bring him forth to you, para mapagtanto ninyo that I have found no fault in him. Lumabas si Jesus, walang sala. Amen? Verse 5, then came Jesus forth. Nung lumabas siya, alam niyo ang kanyang itsura? Tinik yung nasa kanyang ulo. Hindi talaga crown. Ganoon pa man, tuloy ang biyahe ng Panginoon doon sa kanyang kamatayan. Then came Jesus forth, wearing the crown of thorns and purple robe. Verse 6, when the chief priests therefore and the officers saw him, they cried out saying, crucify him. Kahit walang sala,
Ipako yan sa cross. Yan ang kanilang hatol sa Panginoong Jesus. Namatay si Jesus, remember this, brethren, wala siyang sala. Tama ang sinasabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 2, verse 22. Who did no sin? Si Jesus walang sala. Neither was guile found in his mouth. Kahit sa kanyang mga salita, wala kang masusumpong mistake. Who, when he was reviled not again. And when he suffered, he treated not. Ganon ang Panginoon. Na kahit tinakamak, hindi siya nagbabanta. Sige lang, sublianan kayo. Hindi siya ganon. Walang kasalanan si Jesus na namatay. Uulitin po natin, binibigyan niya ng pansin, tayo. Dahil tayo, yung may sala, siya wala eh. Tayo. Sinabi nga ni Pablo, hindi siya namatay dahil sa kanyang sarili. Namatay siya dahil sa atin. Pero yung ginawa ng Panginoon Hesus, yung kanyang kamatayan, dapat maalala ito. Yung hindi siya talaga papigil doon sa kamatayan. Namatay siya dahil sa atin, hindi dahil sa may sala siya. Romans chapter 5. But God commended His love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us. Nung sumulat si Pablo, hindi na makasalanan ang mga taga-Roma. Amen? Pero, ipinababalik ng kapatid natin si Apostol Pablo, namatay si Jesus nung tayo ay makasalanan pa. Hindi siya namatay nung tayo ay matuwid na. Si Jesus namatay nung tayo ay makasalanan pa. Namatay siya dahil sa'yo. Sa akin. Hindi yung dahil sa kanya. Huwag niyong kalilimutan yan. Hindi siya talaga, si Jesus namatay, huwag niyong kalilimutan. Namatay siya dahil sa atin. Christ died for us. Remember this. Itong maikli, 3 yatang salita ito. Christ died for us. You and I is the cause of His death. Pagka may namatay nga na isa sa ating mga mahal sa buhay, kahit wala ka ng, pakinggan nyo ito, kahit wala ka ng luha, gusto mo iiyak ka pa at luluha ka pa, kahit wala ka ng mailabas pa. Pagka may namatay na kamag-anak natin. Sapagkat mahalaga talaga sila naman sa atin. Kaya tayo umiiyak. Kulang pa nga minsan yung mouth para sumigaw ng sumigaw at maubusan ka na ng boses, pero gusto mo pang sumigaw dahil namatay yung mahal mo sa buhay, lalo na pagka may natatanggap kang monthly na kahit yung mahal natin sa buhay ay namatay sa sakit, maaring namatay sa sakit dahil sa kasipagan niya para maiahon lamang tayo mula sa kahirapan, hindi na siya nagpapahinga. Pero hindi sila namatay para iligtas tayo. Amen? Hindi sila namatay para sa kasalanan na nasa atin. Kahit nga nababalitaan natin na ilang libong taon na, nababalitaan natin na si Jesus ay namatay na ilang libong taon. Alam nyo yung parang wala kang nararamdaman. Di ba? Sure ko ito. Wala kang nararamdaman nung mabalitaan mo mula sa Jerusalem na si Jesus namatay dahil sa iyo. Yung mga namamatay na kamag-anak natin dito at nababalitaan nila, ijay pa lang, agsangsangit dan, mamagawidak, sir agawidak.
Pero nung mabalitaan mo si Jesus namatay dahil sa'yo, wala kang pakiramdam. Yung kapatid mo, magulang mo, hindi siya namatay dahil sa'yo. Pero si Jesus, namatay dahil sa'yo. Nababalitaan mo yan, naririnig mo yan, pero wala kang pinapakiramdaman sa inyong pakiramdam. Ni hindi ka man lang nagdaramdam at umiiyak na mainam na si Jesus na balitaan mong namatay para sa'yo. Minsan nga nung inaalala ko ito, umiiyak ako ng mainam na sa haba ng panahon na kahit alam niyang ganito ako, kasali ako doon sa kanyang kamatayan. At yun ang aking ipinagdaramdam, na kahit hindi naman ako tapat na gaanong lingkod niya, hindi naman ako gaanong marunong na lingkod niya, kasali ako doon. Pinaghirapan niya yung ako. Inubos niya yung kanyang lakas para sa akin. Kaya labis na iniiyak ko ito. At labis na nahihiya ako talaga at pinasasalamatan. Walang taong pwedeng gumawa nito para sa atin. Kahit magulang mo pa. Sabi ko, pasensya kan apo ta. Aw muti mabalin ko nga wala akong pwedeng isukli doon sa ginawa mo, kundi yung kaunting paglilingkod ko lang. Ito yung mga anak ko, yung aking mga apo. Tawagin mo na rin na maglingkod sa'yo. Kahit anong hirap na, kahit paano mabayaran yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga iniiyak ko sa Diyos at pinasalamatan at talagang nahihiya ako doon sa kanyang kamatayan. Pinagpaguran niya talaga ako. Iniisip niya ako. Kaya oray no, kahit nung hinuli na siya, hindi siya pumapalag. Kahit pinagsasalitaan siya ng masama, sinusuntok siya. Hindi siya talaga umiimik dahil ang iniisip niya talaga pinanpanunot nak nga apo, pinanpanunot nak. Kitahanak mat nga maikarikan niya. Basta thank you latan. Gagawin ko na lang yung kakayanan ko para mapasaya ka. Unakmat kanya na. Talagang nagdaramdam ako sa kanyang yung hirap. 30 years na hirap niya. Hanggang siya ay mamatay. Pero tayo, nabalitaan na natin. Wala, parang wala. At dahil siya ay namatay para sa atin, siya yung kaligtasan natin. Siya kasi yung namatay para sa atin, kaya kaligtasan natin. Pagka sinabi mo kasing namatay si Jesus para sa atin, ito ay dahil sa ating kasalanan. Siya ito. Kaya wala kang pwedeng takbuhan na relihiyon kung hindi yung nagpapaalalang si Jesus talaga ang namatay para sa ating kasalanan. Kung namatay siya para sa ating kasalanan, siya talaga yung ating kaligtasan. Hindi ang Light of Truth Ministry, hindi ang anumang relihiyon, kundi yung hindi talaga napigilang tao na siyang ating Diyos na nagpagal para sa atin. Tatanong ulit ako, no? Sana maramdaman nyo yung hirap niya sa atin. Kung tatanungin nyo, paano siya namatay, Pastor? Ipinako siya, di ba? Pagkatapos niya pinaghirapan, ipinako siya sa cross. Malino yan. Ito kasing punishment na ito sa panahon na yan at sa mga panahon ito, yung panahon na yun, ito yung pinakamahirap na, ano yung punishment? Parusa na dapat sa isang tao. At liban dyan, kriminal lang ang ipinapako. Ibinilang siyang kriminal.
Namatay siya sa krus. At doon sa krus na yan, alam ng tao, lalo na mga Hudyo, pagka ang isang tao ay ipinako sa krus, dahil ang Diyos ang nagsabi sa Deuteronomy, ang taong ito ay isinumpa ang taong ipinako sa krus sa mga Hudyo. Kaya nung ipahayag si Jesus na ipinako sa krus at namatay, ayaw nilang paniwalaan. Isinumpa nga yun ng Diyos bakit mo paniniwalaan? At sa mga Griego o sa mga Hintil, ang taong napapako ay kinanengneng lang dayta. Nagnengneng mo data nga taon, nga nailanlansa, kinanengneng di jay. Kaya pagka ipinipreach ang gospel na si Jesus ay namatay sa cross at muling nabuhay, kamang mga nang yan ang sinasabi ng mga Griego. Pero sa atin, sabi ni Pablo, karunungan ng Diyos. Si Jesus. Tayo na sumasampalataya. Namatay si Jesus sa cross. Kababain. Di pa nakatay na. Hindi siya na-high blood. Hindi siya na-atake sa puso. Tanuhang kag tumaran, talagang matay ka. Siya hindi. Namatay siya sa cross. At doon, ang maganda rito, eto na siguro yung wala na akong makikita pa. Si Jesus ang pinakamasayang tao na namatay. Nakakit alam niya na may papako siya. Nakakit aani siya ng napakaraming kahihiyan. Siya yung taong napakasaya na namatay. Ibig mo sabihin, Pastor, kung mayroon pang tunood dadagi picture ijayin, makita mo kung nana ni Apo Jesus na Let me read in Hebrew chapter 12. May mapupulot kayo, sabi ko sa inyo Meron kayo mapupulot kahit dalawa lang. Hebrew chapter 12, verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame. Dinidespise niya yung kahihiyan, yung mga salita, yung sakit na kanyang naranasan, inignore lang nito. At kahihiyan kasi ito yung paluin ka dyan sa daan, tapos duraan ka, tapos suntukin ka. Di ba, mailigos ka lang dyan ka, doon titao ka, ay. O, ikarkarigatan tagsimpa, di ba? Nakakahiya yun, yung matapilok ka lang. Yung si Jesus, inignore niya yung kanyang kahihiyan. At ang marami sa kanya, na baon-baon sa kanyang puso, ang saya-saya niya. Verse 12, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him. Ang sayang namatay ang Panginoon. Hindi para sa kanyang sarili. Sa atin, sa atin. Na kahit alam niya, na uubusin mo lang ang cellphone sa oras-oras, yung oras mo na yun sa cellphone, nauna na siyang ang saya-saya niya dahil sa'yo. Kahit alam niya, na ubusin mo lang ang araw-araw, ang lakas mo sa mga bagay na yan, ang saya niya, na kahit ang paglilingkod mo ay hindi ka masaya. Ang saya niyang namatay para sa atin. Sabi ko nga, ito na yung taong namatay na napakasaya. Isa pa? Saan siya namatay, brethren? You know where? Saan siya namatay? Alam natin na sa Jerusalem, right? Liban doon sa krus siya namatay, ayaw niya na kahit dalhin pa ni Satanas siya sa tuktok ng templo at nangako siyang bibigyan siya ng marangyang buhay na lulundag ka na kasi maaanghel naman Di ba sabi ni Satanas, ayaw niya na ganung uring kamatayan. Ang gusto niyang kamatayan ay yung talagang unti-unti siyang mamamatay, yung paghihirapan siya. Hindi yung, minsanan lang, yung bang babagsak ka,
bago ka kasi mabalian ng buto, wala ka ng malay sa taas. Bago ka babagsak. Para mas maganda yun Hindi inisip ng Panginoon yun. Gusto niya maghihirap siya dahil kay Ma'am Julia. Sa akin. Sa tayong lahat. At namatay siya, alam natin sa Jerusalem, right? Pero ibibigay ko ito, hindi siya namatay sa loob. Namatay siya sa labas ng syudad. Ano gusto mong sabihin dyan, Pastor? Let me read. 19 ng John. Then delivered he, Pilate, then delivered he him therefore unto them to be crucified. Alam niyo kung saan yung place kung saan ipapako ang mga kriminal? Sa labas ng Jerusalem. The place, what we call it, Golgotha. Ito ay lugar ng mga bungo. Then delivered he him therefore unto them to be crucified. And they took him, o took Jesus, kinuha na nila, and led him away. And he, bearing his cross, went forth into the place called the place of skull, which is called in the Hebrew Golgotha. Saan sa lugar na? Sa labas ng Jerusalem. Ano ang may dadagdag mo doon, Pastor? Kung sakasakali lamang na ganon, at totoo naman. Alam naman natin, ang Panginoong Hesus namatay, wala siyang sala dahil sa atin. Pagkatapos, bibiyahe ka, labas ka sa Jerusalem, parang sobra naman na yatang mapapahiya tayo. Tapos yung kung saan kaipapako, buhat mo. Anong kahihiyan meron ng Panginoon na binuhat niya? Buhat na nga yung kahoy, buhat pa niya yung kahihiyan. Magparada ka dyan, Jesus, dahil sa akin. Dahil ayaw mo nang papigil, sige na. Buhatin mo na totally ang kahihiyan, buhatin mo na rin yung kasalanan ko, dahil ayaw mo nang papigil. Pero ang isipin ninyo, anong damdamin ang nararamdaman ng Panginoon sa haba ng kanyang paglalakbay patungo doon sa labas ng Jerusalem? O di ba kababain? Kapag ka gumatang itakantina, mabain ka, agmotor ka pa. Tamabain ka nga magmagna. Abain mo amin. Siya, mula doon, sa pinakasentro, lumabas. Ang iniisip niya ay ikaw. Dahil yung mapahiya ako, malapit na akong magtapos. Dahil sa kanya, dahil sa kanya, dahil kay Ando ito, dahil sa kanyang mga apo, dahil sa kanilang lahat. Kaunting panahon na lang, kahit napapahiya na ako. Sinasabi nga ng Hebrew, chapter 13, verse 12. Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people of his own blood, suffered without the gate. Suffered without the gate. Kailangan yung dugo doon. At naghirap siya doon sa labas ng pintuan. Let us go forth. Sige, lumabas din tayo, sabi nga ni Paul. Let us go forth, therefore, unto him without the camp, bearing his reproach. Dalhin din natin yung kanyang kahihiyan. Labas din tayo. Ibig sabihin, mayroon din naman tayong katulad ng kanyang paghihirap na papahiya din tayo dahil kay Jesus. Amen? Hindi ikaw yung nagpapahiya, kundi tayo ay napapahiya dahil kay Jesus. Kaya lumabas din tayo para mapahiya din tayo dahil sa kanya. Kasi napahiya talaga siya dahil sa atin. Yung maglakad siya. Alam niyo yung mga hampas, kung maalala niyo yung sinasabi ng Panginoon doon sa 1 Corinthians chapter 11, 24, kunin niyo ang tinapay na ito sapagkat ito ang aking katawan na nagkapira-piraso dahil sa inyo. Broken for you. Take this bread. Eat this bread. This is my body
broken for you. Yung hampas nila, hindi buo yung laman ni Jesus. Dahil sa mga pagsusuri, may mga talim yung dulo ng kanilang panghampas. Kaya na-broken yung kanyang katawan. Ang dami ng dugo doon na bumagsak sa floor bago sa bumiyaki. Yung hirap bago siya nagbiyahe. Kaya nung matantya ng mga gwardya na umaalalay sa kanya, na dahil doon sa hirap na kanyang dinaranas na doon, sa place ng kanyang pinagmulan, bibiyahe pa siya. Marami ng dugong dumanak doon. Kaya nung matantya nila na hindi nakaya ni Jesus, na buhatin pa ito at hindi na makarating doon, tamang-tama si Simon, papasok mula sa Jerusalem, pakibuhat mo na lang ito. Hindi na kaya nito. Kaya tinulungan nila na buhatin yung cross. Dahil sa hirap na dinanas na ni Jesus sa loob ng syudad, halos hindi na siya makarating doon sa hirap. Salamat sa paghihirap ni Jesus sa akin. Kung hindi siguro, hindi maganda yung buhay ko. Hindi sana buo yung pamilya ko. Ang dami kong iniisip kung hindi siya namatay dahil sa akin. Kaya inaalala ko yung kanyang kamatayan. Hindi lang tayo lahat. Hindi lang kayo. Tayong lahat. Kaya walang sino mong isasabi, natay ni Jesus gapo kanyam. Hindi, tayong lahat. Namatay siya sa atin. At nakakaya talaga yung kanyang pagbibiyahe. Kaya ito ang hindi ko kakalimutan, sabi ko, hindi ko kakalimutan ang yung isang bahagi ito ng iyong kamatayan. Hinindian mo yung pagpipigil nila sa iyo. Namatay ka doon sa labas. Ang kanyang paglalakad talaga naman, talagang nakakahiya naman. Okay, namatay ang Panginoong Hesus sa araw ng 14 na araw sa buwan ng Abril. Namatay siya, Abril 14. Ang April 14, ang April ay bagong taon ng mga Hudyo. Ang bagong taon natin, January. Isiniselebrate natin ng January, yung January natin, araw ng Pasko, right? Pero ang araw ng Pasko ng mga Hudyo ay Abril. Abril siya namatay. Makita niyo? Sineselebrate natin sa bagong taon, si Jesus ipinanganak. Pero doon sa kalendaryo ng mga Hudyo, Abril, araw ng Pasko, namatay si Jesus sa araw o 14 na araw. At yun ay totoong sa araw na yan, napahiya siya dahil sa akin, dahil ang daming mga tao. Piyesta dahil ito'y brethren. Daming tao. Piyesta. Doon sa araw na yun, lumabas siya sa napakaraming mga tao. Kaya nga, namomotivate yung life mo na pagandahin mo naman sana yung buhay. Diba? Kaseryosohan naman sana ng paglilingkod. Ano? Hindi yung kung anong gusto natin, ay gusto natin. Kaya habang kayo nabubuhay, brethren, huwag niyong kalilimutan ito. Ito ang isang bahagi sa buhay natin na huwag niyong kalilimutan. Kumakanta tayo, nakikinig tayo, gabi at araw, meron tayo. Dahil doon sa ginawa ni Jesus na ayaw niya kasing papigil Kaya meron tayo. Dumaan ang gabi, nagpasalamat ulit tayo dahil ililigtas tayo sa buong maghapon. Iniligtas tayo sa buong maghapon para marating natin ang banal na gabi. Iniligtas tayo sa buong magdamag para makapagsilbi ulit tayo sa buong maghapon. Hindi po ba ganon?
Dahil iniaalala talaga natin, si Jesus hindi napigilan ng sinuman. Si Jesus namatay para sa atin. Let us pray. O dakilang Diyos, sama na sa langit, sa iyo pong pasalamat. Namatay ka, Panginoon, sa amin nung makasalanan pa po kami, nangangahulugan, wala kaming parte rito sa iyong kamatayan. Namatay ka, Panginoon, nung kami po ay mahina pa. Ang ibig sabihin nito, wala kaming kakayanan para makuha po namin ang kaligtasan. Salamat po sa iyong buhay. Kung hindi sa iyong pagpapagal at ibinigay mo po ang iyong lakas, ang iyong buhay, wala po kami sa ganitong kalagayan. Ang maranasan po namin ng iyong pag-ibig, ang patuloy po namin nakikilala ka, ang patuloy namin napapagsilbihan ka, ang patuloy po namin nasasamba ka. Salamat po sa iyong kamatayan. Sa ngalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.